I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Patuloy po ang paglakas ng bagyong Odette, isa na itong typhoon ayon sa Pag-asa. Lumalakas din ang epekto ng habagat sa ilang bahagi ng bansa kabilang ang Visayas kung saan nakataas ang Yellow Rainfall Advisory. At para sa karagdagang detalye kaugnay sa lagay ng panahon, narito po si GMA Weather Resident Meteorologist Nathaniel Cruz. Mang Tani, magandang umaga sa inyo. Magandang umaga, Maris. At bukod sa bagyong Odette, nagpapaulan din sa bansa ang habagat na pinalalakas nito. Kabilang sa mga apektado nga ng habagat ang Visayas at base sa datos ng Weather Central, posible rin ang mga thunderstorms sa mga lugar na yan. Ang Pag-asa nagtaas ng Yellow Rainfall Advisory sa ilang bahagi ng Negros Occidental at Negros Oriental. Makararanas ng katamtaman hanggang malakas na ulan dyan na maaaring magresulta ng pagbaha sa mabababang lugar. Tatagal ang babala na yan hanggang alas 10:50 ngayong umaga. Mga kapuso, maging mapagmatsyag po sa lagay ng ating panahon. Maris, dapat mas handa ang mga residente sa ilang bahagi ng Northern Luzon dahil sa banta ng bagyong Odette. Nakataas ang Public Storm Warning Signal number 1 ng Pag-asa sa mga lalawigan ng Batanes, Apayao, Isabela, Cagayan, kasama na ang Calayan at Babuyan Group of Islands. Pag-uulan na may pagbugso ng hangin ang maranasan sa mga naturang lugar. Namata ng Pag-asa ang sentro ng bagyo sa layong 615 kilometers dyan sa may east of Tuguegarao City kaninang alas 7 ng umaga. At mas lumakas pa ang taglay na hangin ng bagyong Odette na aabot na sa 130 kilometers per hour malapit sa gitna at bugsong 160 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo Pakanduran sa bilis na 13 kilometers per hour. Mang Tani, nung una ay napaulat na maliit yung tsansa ng landfall, pero inaasahan pa po bang magla-landfall ang bagyo at kailan naman po ito lalabas ng Philippine Area of Responsibility? Maris, sa datos na nakalap ng Weather Central, sa Sabado posibleng at dumaan ang bagyo dito sa may Batanes Group of Islands bago ito tuluyang lumabas ng Philippine Area of Responsibility sa Linggo. Ang Central at Southern Luzon, kasama na ang Metro Manila, ay magiging maulap hanggang sa makulimlim ang kalangitan, nasasamahan naman ng mahina hanggang katamtamang ulan at thunderstorms. Kumpara naman sa Visayas, may hinang ulan lang ang maranasan sa malaking bahagi ng Mindanao at dulot po yan ng hanging habagat. Magiging masungit ngayon ang lagay ng mga dagat na sakop naman ng eastern seaboards of Central and Southern Luzon, maging sa eastern seaboard ng Visayas, maging yung sakop ng Occidental Mindoro at ng Palawan, base yan sa gale warning ng Pag-asa. Kaya pinapayuhan ng mga mangingisda at may maliliit na sakyang pandagat na iwasan muna ang pumalaot o maglayag. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Para sa iba pang update, bisitahin ang GMA Weather webpage, Twitter at Facebook page. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat po, Ginoong Nathaniel Cruz, GMA Weather Resident Meteorologist.